ang sakim na tindero ng gatas. Noong unang panahon, sa isang tahimik na nayon, may isang masipag na maggagatas na nagngangalang Henry at ang kanyang asawa na si Gloria. Sila ay nagmamay-ari ng isang maliit na kamalig kung saan buong pagmamahal nilang inaalagaan ang kanilang mga alagang baka. Dahil dito nagbibigay ang kanilang mga alaga ng masarap at dekalidad na gatas. Kaya gustong-gusto ng mga taga-nayon na bumili kay Henry. Simple ngunit komportable ang kanilang pamumuhay. Ngunit hindi pa rin nakontento si Henry. Nais niya na magkaroon ng malaking bahay, magagarang damit, at maraming katulong. Isang umaga, sinabi ni Henry kay Gloria, Nais kong bumili ng malamansyo na bahay, pati na rin ng magarang sasakyan at maraming katulong. Sapat na ang kinikita natin. Dapat tayong makontento sa kung anong mayroon tayo. Tandaan mo ito, balang araw, ako ang magiging pinakamayaman sa nayon at maiinggit sa atin ang lahat. binilang niya ang kanyang kinita. Naisip niya, Kailangan ko ng isa pang baka para mas dumami ang gatas. Pero wala akong pambili. Kailangan kong gumawa ng paraan. habang naglalakad, napadaan si Henry sa isang ilog. Tumigil siya at matagal itong pinagmasdan hanggang sa naisip niya ang isang masamang ideya. Paano kung haluan ko ng tubig ang gatas? Mas marami akong maibebenta. Sa halip na purong gatas ang ibenta, nagsimulang magdagdag si Henry ng tubig sa kanyang mga lalagyan. Hindi ito napansin ng mga taga-nayon at patuloy silang bumibili sa parehong presyo. Hindi nagtagal nagbenta na rin siya sa kalapit na nayon. At tuwang-tuwa si Henry dahil umaapaw sa dami ang kanyang kita. Perpekto ang plano ko. Dumoble ang gatas ko. Araw-araw, ipinagpatuloy niya ang panlilinlang. Dahil patuloy siyang pinagkakatiwalaan ng mga tao, lalo siyang yumaman. Di nagtagal nakabili siya ng magagarang damit. At makalipas ang ilang linggo, nakabili siya ng pinakabagong modelo ng sasakyan. Kaunti na lang, mabibili ko na rin itong malaking bahay. Dahil sa kasakiman, lalo pa niyang dinagdagan ang tubig sa gatas araw-araw. Naging mas malabnaw ito. Akala niya ay hindi ito matutuklasan ng sino man. Ngunit napansin ng mga taga-nayon na kakaiba na ang gatas. Maputla at matubig, hindi tulad ng dati. Sambit nila, halos walang lasa, hindi na ito masarap. Suspetya nila, hindi na ito ang gatas na binibili nila dati. Nagtipon-tipon sila upang magreklamo. Parang tubig na ito. Henry, gatas ang binabayaran namin, hindi tubig. Basta. Nagtitinda lang ako, wala akong kasalanan. Ngunit hindi sila naniwala at nagpasya silang imbestigahan si Henry. Doon nila nadiskubre na hinahaluan niya ng tubig ang gatas. Isa itong malinaw na panloloko. Kailangan nating balaan lahat. Kumalat ang balita sa buong nayon at nagalit ang lahat kay Henry. Nagkasundo silang turuan siya ng leksyon sa parehong panloloko na ginawa niya sa kanila. Isang araw, bumili si Gloria ng patatas sa palengke. Ngunit palihim itong nilagyan ng bato ng tindero. Si Henry naman ay bumili ng isang dosenang itlog. Ngunit nagulat siya nang buksan ang mga ito. Labis ang kanyang galit, kaya nagreklamo siya sa tindero. Ngunit ang tindero ng itlog, tinawanan lamang si Henry.
At nagpatuloy ang panlilinlang sa kanya. Nakabili siya ng sirang kampana, sirang muebles, at tuloy-tuloy na depektibo ang nabibili niyang produkto. Ang pinakamasakit, wala nang gustong bumili ng gatas ni Henry. Bumili na kayo ng sariwang gatas. Pinakamaganda sa palengke. Kahit isa lang. Ngunit araw-araw, umuuwi siyang puno pa rin ng gatas ang mga lalagyan. Wala siyang naibebenta. Ramdam niya na napahamak siya ng sarili niyang gawain. Araw-araw, nababawasan ang kanyang ipon dahil wala nang bumibili ng kanyang gatas. Napilitan siyang ibenta ang kanyang sasakyan, ang kanyang magagarang damit, at lahat ng naipundar sa kanyang kasinungalingan. Isa-isang naglaho ang lahat. Ang natira na lamang ay ang kanyang lumang bahay at konting alagang baka. Hindi lang pera ang nawala sa akin, kundi pati ang tiwala ng lahat. Ano ang nagawa ko? Sinira ng kasakiman ko ang lahat. Sa tulong ni Gloria, nagpasya si Henry na magbago at magsimula ulit. Kinabukasan, namigay sila ng purong sariwang gatas sa mga tao. Unti-unti, muling nagtiwala ang mga taga-nayon nang makita nilang tunay at masarap na muli ang gatas. Mula noon, namuhay sina Henry at Gloria ng simple at tapat. At nagpapasalamat sa bawat maliit na biyaya na kanilang natatanggap.